Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Yo! Welcome back dito na naman syempre sa SHS segment every week start na kung tutusin ng Sunday. Syempre dito po sa Hilakbot YouTube channel. Welcome sa mga bagong tigapakinig, regular at saka yung mga silent listeners. Mamaya din, thank you. Magti-thank you tayo sa lahat ng mga active natin na mga channel members. Maraming salamat dahil naririto ka na naman. Mapapakinggan, mapapanood ninyo ang 3 kwentong tampok mula po sa Sindak Stories 2008 at gmail.com. Ako po si Red. Maraming salamat dahil naririto ka at makikinig na naman ng ating 3 napiling kwento at dapat ay pakatutukan mong maigi kung kanino nga ba kina Chrissy, Jules at Ashi ang nakapagpatindig ng inyong balahibo. Heto na ang kanilang mga kwento. Umpisahan natin sa kwento ni Chrissy. Hello sa inyo team, sabi niya hindi ko po tunay na pangalan. Chrissy Hay ang sinabi niya dito. Isang office staff sa isang BPO company na matatagpuan po sa Taguig. Just wanna share my experience dahil hindi ko po talaga maipaliwanag ang nangyaring ito sa aming opisina. Actually, una ay noong December 14, 2024, araw iyon ng Sabado. Pasok ko po yun sa trabaho noon at ang schedule ko ay 12 a.m. to 9 a.m. Technically ay wala pong pasok ang mga kasamahan ko sa office dahil nagtatrabaho ako sa HR department. Noong araw na iyon ay may kasama akong isang ka-office mate sapagkat nang panahong iyon ay meron po siyang tinatapos na trabaho. Kaya pumasok ako that day kasi mamimigay ako ng ticket para sa darating naming year-end party para sa mga may pasok ng Sabado sa prod floor o production floor. Yung party namin kasi ay December 15 and every year may exchange gift kami ng mga ka-office mates ko and since day off ng iba naming kaopisina, di may chance ako na ilagay sa table nila yung mga gift o yung gift ko sa nabunot ko. Ang department niya ay sa talent acquisition at ako naman ay sa HR department. Ang kanilang office ay hiwalay sa amin at sa labas, patay ang ilaw at hindi nakalock kung kaya't pumasok ako sa office nila. Nagulat ako dahil may nakita akong tao sa bandang dulo ng office. Pero ang nakita ko lang ay ulo nang nakatingin sa monitor ng PC at parang malabong mata at hindi mabasa ang binabasa. Siguro yung parang nililiitan niya yung mata niya, alam mo yon, yung para mabasa lang ng maigi. Alam niyo na yan, yung sa mga malalabong mata, alam niyo yung mannerism nila to. So ito daw ay naganap 3 a.m. Akala ko ay may pumasok sa isa sa mga kaopisina namin doon sa talent acquisition. Kung kaya't payuko pa akong pumunta doon as in nag-tiptoe pa ako sabay lagay ng gift doon sa nabunot kong office mate. Doon ko inilapag yun sa ibabaw ng table niya. At bigla akong tumakbo para hindi din niya ako mapansin o makita o kung sino man yung ka-office mate kong iyon dahil baka mamaya i-reveal niya na ako yung nakabunot doon sa kaopisina namin. Ngayon naglakad ako sa admin. Ang sabi ko sa guard, may tao po pala doon sa TA department at tumawa pa talaga ako, Sir Red. Sabi ng isang guard ay, sa TA po, wala pong tao doon ngayon. Wala po silang pasok today. Tsaka di ba, Sabado or Linggo, wala naman talaga silang pasok. Sinabi ko tuloy na, may nakita po akong tao doon sa dulo. Nakatingin pa nga po doon sa monitor niya eh. Bigla ay umakyat din si Manong Guard para i-check. Nung panahon na iyon, napansin at natuklasan talaga namin na wala palang tao talaga. Kaya
Nagtaka na lamang si Manong Guard kung bakit hindi rin nakalock yung office. Nung time na iyon, nilock na po niya. Pareho kami talagang may malaking question mark sa aming mga muka. Dinedma ko na lang kasi may usap-usapan talaga na meron daw lalaki doon na nagpapakita. Dinedma ko talaga hanggang sa matapos ang aking oras o yung aking office hours para nang sa ganun ay matapos ko rin yung work ko. Mas mainam na intindihin ko talaga ang realidad kesa ang mga multo-multo na iyon. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi sa atin ni Chrissy Hey. Ayan, sabi ko nga sa inyo talagang hindi na kataka-taka itong mga sinasabi nila ng mga pagmumulto sa mga, alam mo yon, mga ganitong opisina. Hindi lang po natin pwedeng i-single out yung mga yung mga, tag dito, yung mga opisina ng BPO kasi kahit saan namang opisina merong mga ganito. Bukod sa talagang in reality may mga gumagawa talaga ng kababalaghan dyan ng mga ka-office mate. Pero ito sinasabi niyang ito, gusto ko rin malaman sana magpadala pa ulit sa atin si Chrissy ng karagdagang kwento or karugtong man lang nitong kwento niyang ito kung ano nangyari afterwards kasi 'di ba para malaman natin kung ito ba ay nakwento mo rin sa iba tapos pareho din pala kayo na experience kasi tsaka the fact na aware ka na meron talagang usap-usapan na tungkol dun sa nagpapakitang lalaki sa opisina ng TA o sa TA department, di ba? Hindi mo man lang naisip at first na, di ba? Sino yun? Tapos, hindi mo man lang naisip sa alam mo yun, parang, nga, Sabado ngayon, no? Parang ganon, di ba? Na walang pasok tong mga to. Di ba? Kaya sino yun? Di ba? Anyway, problema na ni Chris ito. Pero ganun nga, di ba? Kaya may mga kababalagan sa mga opisina na iyan. Yun nga sana gusto nating malaman anong karugtong or what's next dito sa kwento niyang iyon. Di ba? Anyway, ikalawang kwento naman natin dito mula kay Jules ng Gen 3 sa Cavite. Ayan, kumusta po kayo dyan sa Cavite? Kasi sa puntong nire-record po namin ito, balitado yung yung pagbabaha sa iba't ibang parte ng Cavite at talagang grabe ang taas But anyway, sana hindi na matigil na yung ganun para may yung mga problema natin sa bansa, 'di ba, na tungkol sa mga pagbabaha, sana masolusyonan ng hustong-husto. Anyway, ito na daw sabi niya, gusto ko lamang ikwento tong makapanindig balahibong istorya ko tungkol sa farm kung saan ako nakatira. So ang sabi niya ay ganito. Yung farm po na tinitirahan ko ay meron na hindi sa pagyayabang ay 18 hectares daw ang lawak. Siyempre puro puno, may ibang parte na talahiban, tapos sa gawing likuran may mga sagingan at talagang marami pong klase daw ng puno na nakatanim doon. So in short, sa lawak noon karamihan ay parang gubat, masukal at liblib. Siyempre, perfect din daw iyon na lugar para mag-alaga ng mga baka, kambing, at saka mga tupa. Pag-alagala lamang po yung mga yan at kung saan-saan po sila nakakarating sa lawak ng ektaryang ito at para makakita o makahagilap ng makakainan. So bali nasanay na po ako sa ganitong buhay na kahit madilim, walang ilaw, sanay na akong umuwi ng ganoong oras. Paminsan ay yung late night na. Malayo din po yung farm namin sa mismong barangay namin. So dito ko na po tatapusin. Akala ko tatapusin ng kanyang kwento. Dito ko na po tatapusin yung intro ko. Sabi niya, binigyan lang daw niya tayo ng somewhat visualization. Okay. Bisperas po iyon ng Pasko. Galing ako sa ex ko. Kabarangay ko lang po siya noon. Sumuwi ako at nilakbay ko ang daan patungo sa amin. Dadaan pa ako ng tulay na pababa tapos dadaanan ko yung kasukalan na talagang tutungo o tutumbok sa amin. So habang pauwi ako, nakaramdam ako ng biglaan. Ang naramdaman ko po, although very weird, ay kalungkutan talaga, Sir Red.
Marahil namimiss ko na po ang mama ko at marami pang umiikot sa aking isipan nung time na yon. Marami ang naglalaro sa aking isip habang naglalakad ako. Naglalaro ang aking isip. Ganun ba yun? Tapos, naisipan kong umupo sa isang bahagi na kung saan ito po yung dating kinatitirikan ng poste ng dati naming poultry. Semento po iyon at pwede kang maupo. So bali na sa bandang gitna po siya ng lupa namin. Bali madadaanan ko pa po yung kubo kung saan may kasama po akong bantay at tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Kuya M. So habang nagmumuni-muni ako at nakatingin sa malayo, nang walang ano-ano ay nakarinig po ako ng kaluskus at ito ay nanggagaling sa aking likuran. Yung likuran po kasi yung pinakaitsura daw niya kung saan ako banda nakaupo ay may puno ng Indian mango. Tapos sa harap naman ay malawak na lupa. Halos walang puno at flat lang talaga yung lupain daw sa harap niya. So yung narinig ko na po yung kaluskus, agad akong napatingin. Maliwanag pa naman po noon kasi may buwan eksakto. Maya-maya ay bumalik ako sa tingin ko sa harap. Nang bigla ay nakarinig po ako ng sanga ng puno na para bang inuugoy-ugoy sa sobrang lakas ng hangin. Siyempre tinitigan ko, sinubukan kong aninagan. Hanggang sa unti-unti ay talagang may nakita po ako doon na silhouette na inuugoy na sanga ng puno at hanggang sa nare-realize ko na parang may nakalambitin. Hanggang sa bigla, tinawag ko si Kuya M. Hindi kasi ako pwede magkamali na yung likuran na nakita ko na parang lumalambitin na malaunggoy since maliit din ang pangangatawan ni Kuya M, kung kaya tinawag ko siya. Marahil nandoon sa aking isipan nung time na yon na baka nangunguha siya ng kabute doon sa mga ugat ng mga puno doon. Pag sumasapit kasi yung bandang 1:00 o kaya naman 2:00 ng madaling araw, yun talaga yung ginagawa niya. Kaya tinawag ko siya sa pagbabaka sakaling siya ngayon. Kuya M, ikaw pala yan. Pero sa katunayan, natatakot ako nung tinawag ko siya. Hindi kasi tumitigil yung paglalambitin ni Kuya M, kaya tuloy-tuloy yung pag-ugoy nung sanga ng punong iyon na parang mas lalo niyang nilalakasan. Yun bang ganon sa mga tunog ng mga puno na humahampas yung kanilang mga dahon at sanga sa isa't isa dahil sa malakas na hangin katulad ng tuwing may bagyo. Naglalaglagan nga din yung mga dahon kung kaya't agad ay umalis na ako sa kinauupuan ko. Akma na sana, akma na sana na, umalis ako sa kinauupuan ko and then ilang metro na daw yung nakakalayo na nga siya, nang bigla ay tumigil yung pag-ugoy. Naramdaman ko ang sobrang bigat o pagbibigat ng aking paa. Para talaga akong nawala ng dugo sa binti at paa ko. Sa takot ko, agad ay inisip ko na kailangan kong mapilit ang aking sarili na mailakad. Yun ba kasing nararamdaman ko noon, Sir Red, ay para akong na-cramps. Pinilit ko talaga para makalapit at makaabot talaga ako sa kubo. Nang magawa ko ito, yun din ay yung eksakto na nasa lubong ko si Kuya M. Naghahanda pa nga po siya ng mga gagamitin niya sa pagkuha ng mga kabute. Siyempre napaawang ang aking bibig. Lumaki ang aking mga mata. Sinabi ko na, Kuya M, kanina ka pa nandito?
Tinanong ko agad siya ng ganun. Sabi ko, hindi ka ba pumunta dun sa mga puno? Kitang-kita ko ang pagtataka sa kanyang muka. Para nga din pong katatapos lang niyang magkape noon, Sir Red. Hanggang sa ipinagsawalang bahala ko na lamang at para bang sinabi kong, hayaan mo na. Hindi ko, siguro inaantok lang ako. Parang ganun na lang yung sinabi kong palusot. Marahil, alam ko naman na hindi lang si Kuya M o kaya ako ang nakaranas ng ganito sa farm. Yun bang kasi yung sinabi ko ito kay Kuya M ay parang wala nga po siyang reaksyon at nakakunot lang kanyang noo. Seryosong tao si Kuya M, Sir Red, at alam ko na may alam siya sa sinasabi kong ito. Okay, so marami pa daw siyang ikikwento tungkol sa farm nila, pero kasi hanggang ngayon daw nandoon pa rin siya bilang bantay, pero si Kuya M ay wala na dahil umuwi na siya sa probinsya. Maraming salamat kung sakaling mapapasama ito sa inyong SHS. So ayan, medyo hinilot ko na lang guys yung kwento ni dito ng ating second sender na si Jules ng Gentry. At binanggit niya kasi dito kung saan banda yung farm na yun. Tapos tinitingnan ko sa Google Maps. Oo nga, ang lawak. At saka talagang sabi ko na pag mapuno, di ba talagang ganyan eh. May mga, alam mo na mga usually na mga sinasabi ng mga matatanda na mga tirahan na yan ng mga elemento, di ba? Mga ganyan. Tapos mas malakas nga daw sila. Kahit yung mga ibang mga mga kaibigan natin na talagang sa poultry, sa kung saan man, basta sa farm, mga ganyan, lalo na pa nag-iisa sila. Marami silang sinasabi tungkol sa nuno sa punso, San Telmo, di ba yung mga ganyan. Kaya hindi na siguro iba sa inyo yung mga kwentong bukid na katulad nito na kung saan pwede mapapatotohanan talaga kung iba't ibang tao na talaga yung nakakaranas nito. At saka hindi lang yan, yung bukod dun sa sinasabi nga nila yung mga elemento, ituloy ko lang yung sinabi ko na mas malakas talaga yung mga pagpaparamdam lalo kapag katatapos lang ng pag-uulan. Di ba? Yun ang sinasabi nila sa amin. Tapos hindi lang yan, kundi talagang mararamdaman mo kung ano-anong pwede maglaro talaga sa isip mo, lalo na kung dalawa o isa ka lang na nagbabantay, solo ka lang, tapos syempre mapapraning ka sa sobrang katahimikan di ba? Kaya kung ano konting kaluskos lang, akala mo kung ano na, parang ganun. Pero hindi natin maitatatwa din na syempre sa mga hindi naniniwala, yung mga very skeptic sa mga ganito, sabihin nila na pag may mga hindi kasi naiintindihan ng mga tao, parang dyan na natin ibabaling di ba, sa mga ganyang klaseng mga kwentuhan, di ba, mga multo, mga paranormal and so on and so forth. So ikaw, ano bang kwentong bukid mo katulad nito kay Jules ng Gentry? Maaari niyong isend sa amin sa sindakstories2008@gmail.com para nang sa ganon ay maisama din natin sa isang compilation na gagawin natin tungkol sa mga bukid-bukid, okay? So ito naman tayo sa pinakahuling kwento. Ito ay galing kay Ashi. Sabi niya, gusto ko lang po magpakilala sa inyo, Sir Red. Personal email ko po itong ginamit ko, kaya huwag niyo na lamang pong banggitin yung real name ko. Compilation lamang po ito ng ilan sa mga naranasan ko at sana ay marinig ko rin po sa Spotify o kaya naman syempre dito sa kahit saang channel ninyo. Na-discover ko po kasi kayo sa podcast at yun ang ginawa ko na pong everyday routine at background, lalong-lalo na kapag boring ang aming office hours. Minsan pag wala pong bago sa inyong podcast ay dito po ako sa Hilakbot 24/7. Maraming salamat. So ito na ang ating pinakahuling kwento para sa episode na ito. So personal experience daw niya ito. After ko pong mag-college ay nagtrabaho ako sa Santa Rosa. Kasama ko sa bahay ang mga kaklase na nagtatrabaho din sa iba-ibang company sa Santa Rosa. Isang gabi po ay inaabot ako ng hanggang 11:00 ng gabi sa gimikan. Pagka-uwi ay wala na po ako naabutang gising sa mga kasama ko. Palibhasa ay iba-iba kami ng oras ng pagpasok at rest day, kaya sanay na po ako na wala akong kasama na naghihintay sa akin sa pag-uwi.
Yung bahay na aming inuupahan namin ay may kalakihan. 3 rooms, 2 CR, may malaking kusina at talagang malaki din o malawak ang sala. Siguro ay nasa 15 kami, as in 15 kaming nakatira sa bahay na iyon. 2 kaming babae and the rest ay lalaki. Meron kaming designated na mga kwarto pero minsan ay pinipili pa rin naming matulog na magkakatabi sa sala since malapad o malawak talaga iyon at kasing imagine niyo na lang po na sabi niya, malapad daw or kaya siguro mas magandang term is malawak, parang ganon. At mas malamig kasi doon kumpara sa mga kwarto-kwarto. Nung gabing iyon ay 5 sa kasamahan ko ay panggabi. So dapat ako yung ika-10 na uuwi sa bahay since ako ang pinakalas na umuwi. Pagdating ko, off na po lahat ng ilaw sa loob ng bahay. Para hindi rin makaistorbo ng mga kasamahan, hindi ko na binuksan ang ilaw at ang ginamit kong ilaw ay yung aking cellphone o yung flashlight ng cellphone ko. Pagdaan ko sa sala, nakita ko sila na nag-uumpukan sa gitna at talagang himbing na himbing sa pagkatulog. Binilang ko sila pero hindi ko maaninag ang mga muka. Basta't alam niyo yung parang flashlightan mo dyan tas bulto ng mga tao na nakahiga. Tapos nabilang ko na 10 silang tulog. So pumasok na ako sa kwarto para magbihis at bigla po naalala ko na wala yung kasama kong babae. So ang ginawa ko ay mabilis na naghilamos tapos pumasok muli sa kwarto. Dito ko nilock yung kwarto para kung sino man ang ginawin sa kanila sa madaling araw. Hindi ko nilock yung kwarto para kung sino man ang ginawin sa kanila sa madaling araw ay makalipat doon sa kwartong yun. Since ayun naman po yung pinaka-routine namin. Huwag po kayo mag-isip, sabi niya, ng masama. Wala pong ilangan sa amin since number 1, di kami talo lahat. Number 2, para na kami magkakapatid at halos mag-iisang taon na kasi kami magkakasama sa bahay. And number 3, mababait po kaming lahat. Ako yung promotor, ako yung number 1 na nag-iisip ng masama. Abang kanina, buti lang sinabi mo to eh. Anyway, para klaro lang, para malinaw lang guys ha. Baka mamaya kayo din, pare-pareho tayo ng thought process pero mabuti na lang sinabi niya to. So, back to the story. Since sabi nga naman din niya, magkakaklase sila, di ba? So yun, back to the story. Sa tansya ko ay parang 12:30 AM na ako nang nakatulog. And then kinabukasan, lagi po talaga ako nagigising. As in yung body clock ko ay parang talagang 8 AM na talagang kusang magigising. So dumating na pala yung mga panggabi naming kasamahan. Di lumabas ako ng kwarto para mag-almusal at talagang maiingay na kasi yung mga ka-boardmate ko nun. So habang kumakain kami sa lapag, so wala pa kaming mga gamit since mga pobre kaming OJT at kaka-regular pa lang sa trabaho, sabi niya. So siguro wala pa nga yung mga table ganyan. Alam niyo yan, mga kauumpisa lang. So nasabi ko sa kanila if may bisita bang dumating kahapon kasi sobra kami ng isa. Akala ko po kasi Sir Red ay binisita kami ng iba naming kaklase na lagi naman kasing nangyayari tuwing magwi-weekend. Kumunot yung noon ng mga kasamahan ko. Kinikilabutan ako doon. So, sabi nila, wala naman daw na bumisita kahapon. Nasaway pa nga ako kung bakit daw ako ginagabi. Di syempre nalito ako. Ang sabi ko sa kanila, kung walang bisita, sino yung hindi pumasok? Kasi kahapon, nung pagpasok ko, 10 kayo nakahiga dyan sa sala. Nasa mid yung iba naming kasama. Tapos yung pinakatatay-tatayan namin na kaklase, sabi niya, paano daw magiging 10? 9 lang daw silang natutulog kagabi. Siyempre nakaramdam ako ng hilakbot pero pinagsawalang bahala na lamang namin.
Tumahimik na lang kaming lahat sa lapag. Pero ayun pa lang pala ang simula ng mga creepy encounters namin. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Di ba, sana meron pa tayo ano kayang kadugtong ng kwento nila na naranasan nila doon sa mismong dorm nila doon sa I don't think kung Laguna to pero kasi sa kanyang description ni maraming company, maraming industrialized zone ito So malamang sa malamang dyan yan. But anyway, kung meron din kayong mga kwento mula po sa Laguna Province, ipadala nyo na rin po yan sa sindakstories2008@gmail.com. Sa puntong ito, magpapasalamat tayo sa ating mga channel members na talagang kapit na kapit sa matigas at himas na himas sa madulas. Maraming salamat dahil never nyo kaming iniwan at talaga nanatili kayo dyan sa ating membership. Ganoon na rin syempre sa mga yan. Makikita nyo na sigurado yung mga pangalan nila. Yan po yung updated. At kung kailan namin nire-record ito, yan po yung updated list. Kumbaga, kung hindi nyo pa nakikita ang pangalan nyo dyan, wait lang at baka dun sa susunod nating episode, papahanap natin yan sa ating mga admin upon editing. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga umantabay na naman. Dadalawa lang kayo dyan. Maraming salamat dahil kahit papaano, alam nyo na i-schedule natin dito sa SHS segment. Marami pa tayong kwentuhan. Kita-kita tayo ulit next Sunday sa ganito rin pong oras. Mga OFW, mga andito lang sa loob ng Pilipinas o kaya maulan sa oras na ito, mabagyo, binabaha tayo, stay dry, stay safe lamang. O kaya kung mainit ang panahon, ayan, climate change na ang tawag dyan. Di ba? Grabe, parang summer na summer ang init. Kapag ganito mga tag-ulan season, tas summer ang init. Anyway, maraming salamat. Ako pong muli si Red. Hanggang sa susunod po natin na kwentuhan, tumuto ka lamang dito sa Hilakbot YouTube channel at sa ating mga brother YouTube channels. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV. Positive. Love you guys.